Alright. So, isa na naman pong bagong content, isa na naman pong bagong upload. Okay. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito ay tungkol doon sa kinuha, no, ni BJ sa isang live stream ng mga manalastas na kung saan dito talagang pinuro-puro niya yung yung pag-amin ni Ramil, no, yung pag-amin ni Ramil. Ang problema kasi kulang talaga BJ yung sustansya ng sinasabi mo at saka yung mga paggagawa mo ng kwento. Parang ginagawa mo yung, ewan ko kung napanood mo, no? Yung ginawa kong pag-reaction doon sa jogging pants ni Dave, no? Na yun, obviously, sa mga kinilos ni Dave na siya ay sablay doon. Ngayon, ginagawa mo rito, inoobserbahan mo rin, ha? Yung mga galawan ni Tech June, ni Tech Foren, ni Tech Ram, no? At ako'y natatawa lang, no? Dahil pinanood ko talaga yung video mo. And napakababaw, BJ. Diyos ko, hindi ko alam kung ano pa yung hinahanap mo, no? Nakatibayan, umamin na nga yung tao. Pero ginagawan mo pa rin ng kwento to prove what? No? Ang nakakatawa lang kasi sa'yo, ginagawan mo ng kwento yung isang bagay na yung mga pangyayari na ang layo, no? Sobrang layo doon sa katotohanan na ikaw lang yung nakakaintindi. No, hindi ko alam, parang just to give a point doon sa yung sinasabi, pilit mong tinutwist. No, binibigyan mo ng ibang kahulugan yung gusto mong iparating sa mga viewers mo. Kaya obviously, no, you're attracting attention in a different way, no? At walang sense. You're just making yung basher mo na lalong magalit sa iyo, which tend to stay and well, makipagtalastasan sa live mo, no? So you're just gaining attention na walang sustansya yung nilalaman. Wala palang sustansya yung nilalaman ng content ni BJ. Bakit kino-content mo pa? The community. Kasi po, doon sa mga ginagawa niya, no? He's trying to uh, prove something na proven na eh. Proven na. Alam na. No? Alam na ng tao. So, ngayon, ang gagawin ko lang is lalong ipagdiinan sa iyo, BJ, yung walang kakwenta-kwenta mong mga pinagsasabi. No? At para ipakita, no, doon sa mga viewers at sa inyong lahat, no, basher man or supporters, na ito po yung totoong reason yan, no? Ito po talaga yon. Ito po yung malapit sa katotohanan. Hindi katulad kay BJ na just to say something, no, may masabi lang, gagawa't gagawa ng kwento. Right? Kung ano po yan, yan po ang ating salitang ipaparinig sa inyo. No? Medyo hahaba po ito, pero hinihingi ko na lang po sa inyo ng paumanhin yun. Okay? Pero kailangan nating gawin yon para mas maintindihan po ninyo yung gusto kong ipaalam at gusto kong ipakita sa inyong mali, no, ni Brother Jose, ni Brother Joe. Okay? At bago po ako magsimula, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Alright? So, matuto pa tayo mag-fact check para hindi pa tayo mapagsabihang fake news like Mr. Brother Jose. Okay. So, sisimulan po natin doon sa kanyang mga pinagsasabi sa kanyang live nung isang araw pa ata to eh. I'm not too sure kung kailan pa to. Pero latest na live niya to. Eto po, no? Dito po tayo magsisimula sa kanyang mga sinabi dito.
no? Para mas maliwanagan po tayo kung ano po ang pinaglalaban nitong si Pogi, no? Ang dami niyang sinasabi eh. So, tingnan natin. Okay? So, pagtiisan nyo na, no? Pakinggan nyo na lang muna, pagtiisan nyo na lang muna si BJ. Okay? Pinupuntahan nyo nga sa live niya eh. Dito, tiisin nyo na lang muna. Kahit na Ramil eh. Pero kung hindi po inamin na Ramil, hindi ako kakampi kay Dave. Nagugulumihanan pa ako eh. Nung una. Nagugulumihanan pa po ako nung una. So, nagugulumihanan pa siya nung una. No? Kaya nung nakausap niya si Dave, oo, na pinuntahan niya sa Bicol na may pabaon. Hindi natin alam kung sino nagpabaon na kanyang 60K daw, no? Grabe, ang mahal ng talent mo, Brad, ah. Sana all, mapapasana all ka na lang talaga. Mga katekram, wala bang ano? Hindi ko ba, sino gusto niyong pantahan ko? Joke lang ha, joke lang. So, nagugulumihanan siya. Kaya, pinuntahan niya si Dave at kinausap ng personal. Ngayon nakita niya itong video na to. Actually, kinuha niya lang yung portion eh, na kung saan nabanggit ni Takiram yung mga pag-amin niya doon sa pamamalo, pananakit, at saka yung sa pera. So, yun lang yung laman nito. No? Talagang kung yung file niya to, hinanap niya. And actually, binigay niya kung saan siya nagputol. No? So, yung part na yun, ipaparinig ko rin sa inyo yung buo, no, ng pagsalaysay ni Tekram sa mga sinasabing ito ni Brother Jose. Pero for now, pakinggan po natin kung ano yung gustong iparating ni Brother Jose. Tulad ng sinabi niya, nagugulumihanan pa siya nung umpisa. Pero nung sinabi ni Dave yun, at nakita niya yung video na yan, no, na may pag-amin kay Tekram doon sa mga sinabi ni Dave, mas naniwala siya kay Dave. Sabi, di ba? Yung mga klase ng tao na hindi ko alam kung ano yung kadahilanan ng kanyang pagsang-ayon na inamin naman ni Dave. No? Ang problema kasi, Brother Jose, hindi mo inalam yung mga rason, no, kung bakit nagawa ni Ramil yun. I-elaborate ko yan sa iyo mamaya, Brother Jose. Papakinggan ka muna namin. Ramilita sa ito, evil ka na BJ, punta ka sa Mandaluyong Abno. Hindi ako Abno. Ito, pakinggan nyo ha. Kung ano kasi sinasabi niyo dyan. Esel Domingo, kasi totoo lahat ng sinabi ni Dave. Ito yung nagpapatunay na hindi sinungaling si Dave. Ito yung nagpapatunay, ito yung nagpapatunay na si Dave ay hindi dapat natin binabash. Kasi inamin naman po ni Ramil. Okay, excited na kayo? Alam mo, BJ, kaya nababash ngayon si Dave, nagsimula sa hindi niya pagpapaalam ng siya ay umalis. Pangalawa, yung pag-i-interview niyo sa kanya na kung ano-ano yung sinabi niya. BJ, yun yung tingnan mo, no? Doon ka magsimulang tumingin, hindi yung gusto lang ninyong pare-parehong nakasuporta kay Dave. Ikaw, si Daisy, si Monty Aldo, si Francis, no? Ano ba ang talagang nagpa-trigger ng husto? Noong nagsalita ang mga manalastas, si Tekram, no, ay bukas pa para tanggapin uli si Dave. No, maaring nasulsulan lang siya. Yun pa ang mga sinasabi ni Tekram. Pero nung nagsalita siya na sa for content at mas okay pa sa kanyang mabulag kaysa makita ang mga manalastas, bakit yun hindi mo maidepensa, BJ? No? Bakit hindi nyo, kayo, hindi lang si BJ, kayong lahat, bakit hindi ninyo i-elaborate yun? Sige nga. Bilang ama, BJ, bilang magulang, sa'yo sabihin yun. Yun, BJ, yung kadahilanan kung bakit nabash at halos nasabi nyo, pinagtutulong-tulungan na si Dave. No? Yung kanyang mga sinabi, no?
na wala siyang pagpapahalaga sa 5 taon na siya ay inaruga ni Tekram at ng Manalastas family. Yun, no? Kaya wag niyo sabihin na wag ibabash. Kayong mga nagko-comment diyan sa comment section, kayo ba puro mga mga manong at manang, no? Wala ba kayong mga kamag-anak, kapatid o pamangkin? And just in case sa inyo nangyari yan, ano yung mararamdaman ninyo? Di ba? Ay, Diyos mio. Hindi yan ibabash nang walang kadahi-dahilan ang tatanggiA ninyo. Excited na? Pakitaas nga po ng kamay. Press. Ayan. Ano yung mga diskarte ni BJ? Nangaasar yan. Inaasar kayo. No? Kaya kayo nawiwili sa kanya ngayon. No? Kaya kayo nawiwili sa kanya ngayon. Maraming nanood dito sa kanya, actually. Nung mga nakaraan, wala naman masyado, di ba? Natatawa nga kayo. Ngayon kasi, nakukuha na ni BJ yung diskarte kung paano kayo gagalitin, pipikunin. So, ang tendency ninyo, puntahan siya ng puntahan, lalo na ngayon, mayroon ng mga kalingap, mayroon ng kay Archie Hilario. So, now he's gaining attentions. And he's just making fun of you people going to his live stream. Alam ni BJ yan. No? Alam niya yan. Dahil sa kalingap, maraming ganyan ang galawan. Pasensya na sa ibang vlogger ng kalingap. Alam ninyo yan. Madami kayo dyan. So, yung mga ganitong galawan, no? Alam na ninyo yan. Okay? So, kayong mga nanonood kay BJ, inaasar na lang kayo niyan. Ngayon, kung gusto nyo talaga siyang mapanood without helping him on his revenue, no? I suggest, no? Hindi ko sinasabing wag nyong gawin. I suggest. No? Hindi ko kayo pinipigilan dahil freedom nyo yan eh. Okay? I suggest na doon kayo sa mga vloggers na nagtatopic about him. No? At doon kayo mag-comment. Kasi hayaan yung sila yung pumunta sa mga vloggers na against him kaysa kayo yung pumunta sa kanya. Kasi yung galawan ni BJ is galawang veterano na yan. No? Veteranong galawan. Kaya tignan nyo, ang sarap ng tawa niya. Samantalang ngayon, galit na galit. Di ba? Pakitaas nga po ng mga kamay, mga student, pakitaas ng kamay. Aba, nagiging teacher na rin ikaw, ha? Uy, walang gaya ng diskarte, Brad, no? Diskarte ko yan, nanonood ka ng secret sa aking mga live, ha? Maghahanap ka ng iko-content pa sa akin. Diskartehan natin. Kanya-kanya tayong diskarte. Magkaroon ka ng originality, Brad. Ha? GC, ituwid niyo yung bata, hindi yung tinuturuan yung maging pasaway. Hindi po namin siya tinuturuan maging pasaway. GC. Ha? Ito po ha, nagsabi po ng dahilan yung bata kung bakit siya umalis. Ito po yung sagot nila, lahat po ng paratang ni Dave, inamin na po ni Ramil. Okay. Anong problema doon? BJ, oo, inamin. Tekram, yung mga paratang ni Dave. So, ano ngayon yung dahilan? Sinabi nyo ba kung ano yung mga dahilan kung bakit yung mga paratang na yan ay inamin ni Tekram? Inalam nyo ba yan? No, ikaw, kasi BJ, nagtapos ka na doon sa parte na nung nalaman mo, no, na umamin si Ramil, okay na, tapos na. No, BJ, kung kaso, hindi ako abogado, no. Hindi ka pa rin papasa eh. Alam mo, kahit yung suspect umamin na sa kasalanan niya, pero walang mabigat na ebidensya na magtuturo sa kanya na siya ang gumawa ng krimen, you cannot anyhow, no, sentensyahan siya or sabihin na siya talaga ang gumawa. BJ, oh my God, hindi mo alam yun? No? Maaaring yung isang tao, inamin niya yung krimen na yun to protect someone. Mayroon siyang malalim na dahilan. Hindi mo nagigets yun, Brad. Hindi mo naiintindihan yung ganong logic. Or sadya talagang baka kailangan mo magdagdag ng mag-upgrade
Ah, baka kailangan mo mag-upgrade ng iyong capacity, mental capacity, Brad. No? Kasi hindi porke umamin si Tekram sa kanyang mga ginawa kay Dave, pwede mo na siya kagad kasuhan. No? Siyempre, itatanungin mo pa rin yan, bakit mo ginawa? Di ba? Para mas magkaroon ka ng solid, no, na pruweba. Para kung sakaling may maghabol, alam ninyo yung detalye. PJ, ganun yun. Sa'yo alanganin eh. No? Ikaw yung mga tipo ng mga pulis na pag umamin. Okay, kulong nyo na yan. Umamin na eh. So, case solved. Ganun yung datingan mo, Brad eh. No? Pero hindi mo inalam bakit ginawa yung mga bagay na yun. Para sa'yo, may pag-amin, tapos ang kaso. Okay, makinig kayo. Pe-play ko na ha. Excited na ba kayo? Excited na? Excited na kayo? Okay. Tingnan mo, inaasar na lang kayo ni BJ dito, kayo mga nandiyan sa live niya. Tinatawanan. Iba na yung isip niya, putya, views to, revenue to. Ayan na sa isip niyan. Ano? Go na BJ, baka mag-alis ng mga basher. Baya mo yan, hindi yan maalis, makikinig yan. Tignan mo. Tingnan mo? Pinapayuhan na siya ng mga supporter niya. Di ba? Na may pag-amin ka na BJ, oh. O kaya kayong mga manunood, no? Itong taong to, lalo yung mga galit, no? Marami namang mga Tekram vloggers na nag-live eh, at tinatapik. Yan doon kayo walwal. Anong sabi ni BJ? Kilala ko na yung mga yan. Kasabihin lang yan, unsub ka na namin. Unfollow na ako sa'yo, pero nakasubaybay pa rin yan. Mga chismosa yan eh. Ito na po mga kapambira, pe-play ko na. Baka ano na kayo. Ito na, nag-amin na si Ramil. Ang daming pakasakali eh. 1 hour and 6 seconds. Nandun po yan sa video nila, sa live nila. Pe-play ko na ha, pe-play ko na. Ay, nag-loading pa. Siguro sa ano ko ba? Sa gigit. Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil yung parang nasabi kay Kuya niya, yun po yung sagot dun sa pag-ampon, yung about po dun sa masasakit na salita, about po sa ampon lang siya. GJ. Umamin si Tekram pero unsure siya. Diba? So, pag mga ganon, dapat alamin mo yung detalye. Bakit parang may parang pa? Bakit diskumpiyado pa sa sagot niya? Ano yung ibig niya sabihin doon? Di ba? Alamin mo. Bakit nasabi niyang parang? Bakit parang duda siya mismo doon sa sinasabi niya? Oo, siya yung nagsasalita. Pero, kapos eh. No? Kapos. May pag-amin, given yun. Pero yung the way niya pinapaliwanag, siya mismo hindi pa kumbinsido na yung mga ginawa niyang yun ay mali. No? After nito, no, ipi-play ko po mismo yung part ng video na yan na sinasabi ni BJ na yan. No? Inamin na Ramil. Yan na po yung sagot niya doon. Sinortcut ko na lang po yan ha. I-play ko ulit. Alam mo BJ, kapag ka ikaw ay magpaparinig ng isang ebidensya, hanggat maaari, wag mong shortcutin. Kunin mo yung buo. No? Yung buong konsepto ng ebidensya mo. Okay? Dito kasi bitin-bitin to eh. Alam mo yung tatay, yung paulit-ulit na. Sabi niya, parang nasabi daw niya. Tapos ang kanyang alibay, ang kanyang dahilan, alam mo yung tatay paulit-ulit na pag may anak kang makulit, paulit-ulit. So anyway, sinabi mo rin nga. Sinabi mo pa rin, nasasaktan yung bata doon. Okay, hindi nagsinungaling si Dave sa part na yan. Tignan mo. Sinabi, yung portion na lang yung kinuha niya. Hindi niya kinuha yung bandang unahan yan. Na kung saan, this is not the first time. This is the third time. Nung pangatlo kaya siya nabiran ni Tekram. Hindi mo sinama yon, BJ. Itong portion lang to yung kinuha mo.
Pero yung first part niyan, nabanggit ni Ramil doon, no, na alam mo kuya, itong dati nating napagtalunan, ganito rin yung dahilan. So, same problem, same issue na tatlong beses niyang ginawa na hindi siya nakinig. BJ, kapos ang paliwanag mo. Kapos ang ebidensya mo. Ang gusto mo lang, marinig yung pag-aamin ni Ramil. Minimislead mo yung mga viewers mo. No? Hindi mo pinapakita yung buong katotohanan. Dahil may pag-amin si Ramil dito, hindi mo inalam kung bakit siya umamin. Ano yung mga nangyari pa. No? Oo, may suspect ka na, pero hindi siya proven guilty pa kahit na umamin siya. Kasi anyone, no, pwedeng umamin kung mahalaga sa kanila yung taong pinagtatakpan nila. Kaya dapat alamin mo kung talaga ba siya ay hindi suspect, kung talaga ba siya ay ang gumawa ng krimen. BJ, palalimin mo pa yung pagpapaliwanag mo para mas lalo kang maintindihan at madaling maintindihan ng mga nanonood sa iyo yung gusto mong ipaliwanag. Dito, bitin to, BJ. Bitin to. 1 point. Play ko nga, play ko ulit. Lahat po yan aaminin ni Ramil. For sure po. Hindi ako dito nagagawa ng kwento. Lahat po yan aaminin ni Ramil. Ay talaga namang hindi ka Brad gumagawa ng kwento kasi nga inaamin ni Ramil. No? At may video. So wala talagang mag-iisip sa'yo na gumagawa ka ng kwento. Ang problema is paano mo pinaliwanag, paano mo ipinakita, no, sa viewers mo, sa mga bashers mo na may kasalanan talaga si Ramil. Yun yung problema no? Ito yung pag-transfer ng pera. At meron tayo dito makikita na senaryo dito sa tatlong ito na para bang si John ay Ayan. Oh, pinagmamasdan niya yung mga kinikilos ng tatlo. Di ba? Naalala ninyo doon sa jogging pants? Anong sabi ko sa inyo? Pansinin ninyo yung galawan ni Dave at saka ni Tekram. Tingnan ninyo. Parang ganun din ang Brad, ikaw simple ka ayaw mo pang aminin nanonood ka sa mga content ko mga galawan mo, Brad. Napapaalis na sa live kasi tila napahiya. Ano mo, tingnan yung reaction ni John dito. Nasa gitna pa naman siya. At tingnan nyo i-play ko ulit. Tapos, nasabi ko sa kanya, parang hindi ganun. Parang kaya siguro hindi maayos. Inamin mo na nga nung una, tapos parang nasabi ko nga sa kanya, pero hindi naman daw ganon. O ano yun, sige, may alibay na naman siya. Parang nasabi niya, pero hindi naman daw ganon, direkta. Okay? Ayos yung yung adoption mo. Mas malala yung sinabi niya, na siguro kaya hindi maayos-ayos yung adoption paper mo kasi nga ganyan ang ugali mo, ganyan, bla 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 bla. Ganon yun sa literal na pangyayari kasi may mga kasunod din hindi mawawalan. Mas matindi pa yun sa salitang ampun ka lang, ampun ka lang. Mas maigi pa nga yung ampun ka lang kasi legal na-adapt ka na. Ito, ang sinasabi ni Ramil, mabuti na lang hindi maayos-ayos yung legal adoption mo. Kasi ganyan ka, ganyan, bla bla bla. Huwag po kayo maniwala na walang kadugsong yun. May kadugsong yun, permi. Imposibleng walang kadugsong yun. Alam mo, BJ, hindi mo pa kasi dinadanas dahil maliliit pa siguro yung mga anak mo. Hindi mo pa dinadanas yung magpalaki talaga ng anak. Yung mga ganyang edad. No? Lalo't hindi sa'yo. Para makapagsalita, kasi hindi mo pinarinig yung yung first part no? Para makapagsalita ng ganyan si Ramil, yan ay out of frustrations na dahil sa katigasan. Pinapakita na ngayon dyan kung gaano katigas ang ulo ni Dave. No? Dahil na rin yan doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil nakahanap na siya ng pwede niyang takbuhan. Yan na yun. Maaaring yan yung mga days or months na nagkakaroon na ng pagpaplano. No?
Dahil this is the third time na sila ay nagkaroon ng ganyang problema na hindi mo pinakita dito sa bidyong pilinay mo. Na kahit sinong magulang makakapagsalita ng hindi maganda sa anak nila kapag paulit na lang. No? Anong masakit doon? Nilalakad yung adaptation paper niya. Oh. Kung masabi man yun sa kanya, yun ang totoo. Ina-adapt siya. Oh. Ay baka kung ako nga kay Ramil, baka sabihin ko pa sa kanya na ititigil ko ng adaptation paper mo eh. Ganyan yung ugali mo eh. Baka kung ako pa nakapagsalita kay Dave. Isipin nyo, among these three, si Tekram ay may pinakamahabang pasensya. No? Si Tekram, dahil siya na yung ginagawa ng katarantaduhan, hindi niya pa makuhang magalit-galit doon sa batang inalagaan niya. Hindi mo pa nadadanas kung paano talaga magpalaki ng isang anak, BJ. Kaya ganyan yung mga banat mo. At dahil nga sa may monthly ka siguro, no? Kaya lahat ng paraan para ma-idepensa mo ang inyong idol, gagawin mo. No? Alam mo, balang araw, kasi pag dumating yung time na ikaw ay nagpapalaki na rin ng anak mo, yung mga ganyang edad, marirealize mo tong mga sinasabi mo. Marirealize mo to, Brad. No, na ginawa mo lang to dahil gusto mong magkapera. No, na hindi totoo talaga yung gusto mo sabihin dito. Yun yung totoo doon. No, Brad, hindi dahil sa yung prinsipyo mo ay tama. Napakamali ng prinsipyong ipinaglalaban mo dito. Di ba? Kayong mga nanay, alam nyo yan. May kadugso yun palagi. Dahil nga sa behavior. Behavior niya. Dinugsungan ni John ng behavior. Di ba tama yung sinasabi ko? Dahil sa ugali, bla bla bla. May kasunod yan palagi. Next. Hanggang doon lang. Pero, so, baga, inano niya siguro yan, dinibdib niya. Binago na lang niya yung words. Dinibdib daw. Kumbaga, dinibdib. At least naiintindahan mo dyan na dinidibdib ni Dave yung mga ganong bagay. Dinibdib niya yung sinabi ni Tekram. Pero yung ginawa ba ni Dave, alam niya kung bakit siya napagsasabihan ng ganon? BJ, dinibdib niya yung mga binitawang salita ni Tekram, pero si Dave ba nag-isip kung bakit nabitawan ni Tekram yung mga ganong salita? Sige nga. Hindi mo pinlay yung bandang unahan nito eh. No? 3 times na silang nagtatalo sa same issue. Pero walang pinakikinggan si Dave. Hindi niya ginagawa. Pero sa'yo, kinonsider nyo lang yung naramdaman ni Dave nung siya napagsalitaan ng hindi maganda. Hindi mo inalam kung bakit siya napagsalitaan ng hindi maganda. So tuloy natin. Nagkakaintindihan tayo? Okay, play po ulit natin. Pero malayo kasi sa mga yung mga ganung salita. Tinaw nyo? Inamin mo na nung una, tapos pero malayo eh. Okay? Ang gulo, di ba? Ang gulo, di ba? Anong magulo doon? Umamin, binawi? Iyon ba yung sinasabi mo magulo? Umamin na, binawi pa? Inamin niya nga, di ba, na napagsabihan niya. Pero the terms or yung totoong dahilan kung bakit nagawa ni Ramil yun, no? Hindi siya kumbinsido para yun yung maging dahilan mo. Na yung sarili mo lang yung naramdaman mo na yung mga sinasabi ni Ramil na yun out of frustration at ipamukha sa'yo na ang tigas ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig. No? Bakit yung mga bagay na yan yung hindi nyo pinaintindi kay Dave na ngayon tinotolerate nyo pa?
Na ngayon lumalabas kayo lang ang pinaglalaroan ni Dave. No? Hindi ba kayo natatakot dyan sa ganyang inaasal ng inyong idol? Ha? Na balang araw gawin sa inyo yan at the possibility is malaki. Dahil yung taong ang kumupkup sa kanya ng 5 taon, ginawa niyo yan, kayo pa kaya? Ha? Alam mo, BJ, talagang ganito ka na. Wala kang sense of responsibility sa mga pinagsasabi mo. No? Halatang halata ka, Brad. Inamin na nga kamo, kung nagkakaroon man ng doubt si Tekram sa mga sinasabi niya because hindi yun ang gusto niyang iparating dyan sa iniidolo ninyong matandang yan. No? Tanda na yan, hindi yan bata. Puta. Puro kayo bata ng bata. Matanda na yan. Diba? Inamin mo na nga na nasabi mo yung mga bagay na yon, tapos pero malayo eh. Oh. Diba? Ang gulo. Diyan pa lang sa napaka-exing clips na yan, marami na po mga inconsistency. Okay. At least inamin mo at nagkakaintindihan na tayo doon. Ihimay-himayin pa natin ito talaga. Ito, basa muna ako ng comment. Hindi tayo nagkakaintindihan. Okay lang yan. Himay-himayin mo ng husto, Brad. Kasi hihimay-himayin ko rin ngayon yan. Ang layo ng sagutan mo. Anong layo ng sagutan? Lia, diretso mo video, BJ. Hindi, himay-himayin ko. Himay-himayin ko. Para talagang mag-grasp natin yung essence ng alam sinasabi. nyo, yung sinasabi niyang himay-himay na yan, kayo yung punteriya niya, mag-stay kayo. Binibitin-bitin niya kayo. Kasi the more na binibitin-bitin kayo ni BJ, mas lalo kayong nagagalit. So the tendency ninyo is mag-stay. Maghintay ng kung ano pa yung mga sasabihin niya. Ginagalit na lang kayong mga bashers na pumapasok sa kanya. No, yun yung totoo nun. Para mas tumaas yung mga views niya at revenues. Play ko ulit. Hindi sasabihin ni Ramil. Ang maingit sa salita yan. Dalang po. Inamin na po ni Ramil na nasabi niya, tapos biglang magsasalita si Poren. Ay, hindi masasabi ni Ramil yun kasi maingat sa salita yan si Ramil. Alam ko yan, kilala ko yan. Diyan pa lang sa senaryo na yan, nagkukontrahan na sila magkapatid. Si Panganay at si nagkukontrahan na. Yung unang... BJ, kung mag-obserba ka, literal. Hindi ka pwedeng maging investigador, Brad. No? Talagang for the money ka lang. Hindi mo naisip kung bakit nasasabi ni Tekporen yan? Kasi nga, mismong si Tekram, no? Hindi siya ganun kakumbinsi doon sa dapat isipin, no? Ni Dave. At siya mismo, yung sinasabi niya, yung mga nabanggit niyang salita, ay hindi ganun. Okay? Hindi yun yung gustong iparating. No? Ni Tekram. Kaya nga nasasabi ni Tekporen yun eh. Okay? Yung exact word o kung ano man yung nasabi ni Ramil kay Dave that time, no? Pareho kasi kayo ni Dave literal mag-isip. No? Masyado kayong literal. Okay? Kaya nga katulad ng sinasabi, kung may nasabi man na hindi maganda si Ramil because of what Dave is showing to him, mga inaasal, kinikilos. Naman, BJ, laliman mo naman yung paliwanag mo, hindi yung nakita mo na nag-contradict, kumontra si Tekporen sa sinasabi ni Ramil, hindi na umaamin yung tao. No? May pag-amin na nga, sabi mo. May pag-amin na. So kung nasasabi man niya ni Tekporen, no? Kasi nga, kilala niya yung kapatid niya. Kilala mo ba si Tekporen? Alam mo ba kung anong ugali meron siya? Alam mo ba kung anong ugali meron si Ramil? Yun, BJ. BJ! Wala na ba talagang matino-tino sa inyong pwedeng magpaliwanag sa mga ganitong
instances, sa mga ganitong senaryo, na ang sayo, maipakita mo lang, maipilit mo lang, no, na inamin na ni Ramil. May pag-amin si Ramil, kaya ako ay pumanig kay Dave dahil totoo yung sinasabi ni Dave. Oh, sige, given sa aspetong to, totoo yung sinabi ni Dave. Paano? Ha? Yung mga sinabi niya sa kanyang sa kanyang jogging pants na obviously may video. Paano yung pagsasalita niya na siya ay for content lang for 5 years? Ha? Paano yung mga binibintang ninyo sa pera na yan at mga sponsor na gustong bumawi? Paano yon? Ha? BJ, yun hindi nyo binibigyan ng weight, ng attention? Dahil pare-pareho kayo na ganun ang inisip? Diyos ko, ay, totoo yung sinasabi ni Ramil. Diyan sa mga sinamahang tao ni Dave, I hope wag mangyari, no? Lalabo ang future niya dyan. Alalahanin nyo, nasa anong grade pala ngayon si Dave, no? Malayo pa ang tatahakin yan. Malayo pa yung panahon na siya ay makarating doon sa dapat niyang kalagyan bilang isang professional, no? Kaya alagaan nyo, ipakita nyo talaga, Dave, no? Kayong lahat na nandiyan na ngayon ay kumakalinga sa idol ninyo, na kaya nyong ibigay yung dapat na binibigay ni Ramil. Statement ni Ramil, inamin na niya. Tapos biglang nagkambyo. Ay, parang malayo naman. Tapos sabi naman ni Purin, saka hindi masasabi yun ni Ramil kasi kilala ko yan, alam ko yan, maingat sa salita yan. Okay, naroon na, nagkanda-gulo-gulo na, si Tech Jun ay nakatulala lang, nakaganyan lang si Tech Jun. Oh. Nag-iisip po yan. Tapos mamaya, parang gusto niya sikuhin si kuya niya. Tingnan mo. Tinan niyo, play natin. Doon pa lang po sa senaryong to, nagkukontra na silang dalawang magkapatid. Play natin ulit, ha? Oh, wala po yung ini-stop ko lang. Oh, diretsuhin natin. Sa vlog lang naman. Pero yung totoo lahat yan, yung sinturon. Oh, sinturon. Yung, okay, narinig nyo ha, sinturon? yung mga amba, stick. Pag-amba o yung stick. Sinabi rin niya, pero in-exage niya yung stick, hindi daw yung stick. Anong stick? Hindi siya stick, mahaba siyang kawayan. Kayo po ka-Tekrab, dagdagan po ninyo yung karanasan po ninyo para po paramihan na lang po ito. Kasi ang dami pong... Hindi siya stick, kawayan siya na mataba na malaki. Oh, tinan nyo? Sinabatan ni John. Nagsabat na si John. Kasi nung napapansin niya na umaamin na si Ramil, kayo po mga ka-Tekrab, mag-comment po kayo ano po. Anong napapansin? Sa umpisa pa lang ng pinakita mong bidyong to, umamin na si Tekram eh. BJ! O yan o, sinturon. The rest, ang dami niyang, kahit na nag-bat in, no? Si Tech Jun, umamin na si Tekram. May pag-amin na. Ang kay Tech Jun, no? Kayo paano kayo dumisiplina? Yun yung gustong iparating ni Tech Jun. BJ, ano yung ipinaglalaban niyo sa pag-amin ni Ramil? Yun ang hindi ko makuha dito sa pinapaliwanag mo, Brad eh. Yung pag-amin ni Ramil ang binibigyan mo ng punto, pero hindi mo inaalam kung bakit siya umamin. BJ, no? Hindi, huwag mong puntuhan. Sorry. Yung pag-amin, ang puntuhan mo, bakit umamin at ano yung reason? No? Ano yung reason? Bakit niya nagawa yung mga bagay na yon? Hindi mo naiisip na kaya niya inamin yan dahil gusto niya maging transparent. Dahil alam niya na kinumit niya yung nangyari na yon. No? Ginawa niya talaga yun. Oh. Pero yung reason, inalam nyo? Sinabi mo ba? Di ba? Nagpaliwanag ba kayo? Nagpaliwanag ka ba?
Ang pinipilit mo lang rito is umamin si Ramil. At ginagawan mo ng kwento yung mga nagiging palitan nila ni Tekju, ni Tekporen at saka ni Ramil ng kanilang mga conversation. Pero yung sense, no, nung pag-amin, wala kang sinasabi. Puro ka lang si pag-amin, no? Same thing doon sa pera. Umamin na rin si Ramil. Oh, binibigyan mo ng kahulugan dito yung pagsabi niya hindi araw-araw Pasko. Okay? Kasi mayroon na siyang napapansin. No? May napapansin na sila sa ikinikilos ni Dave na ayaw ninyong aminin kung ano yun. Sikreto niyong binibigyan ng pera si Dave, ni Francis. Napapansin nila yon. So, for them to protect yung pera na yon, kaya nila withdraw. Diba? Anong nasasabi dun sa ibang vlog ni Ramil? Kaya pala panay dating ang Lazada, wala siyang binibigay na pera? Bakit yun hindi ninyo binibigyan ng komento? Sige nga, BJ, no? Inamin ni Ramil lahat yan, pero hindi mo maipaliwanag yung dahilan ng pag-amin ni Ramil. Ang mahalaga sa inyo, sa'yo, no, may pag-amin. Tulad ng sinasabi ko sa'yo, kahit ang isang suspect ay umamin, dapat inaalam nyo pa rin yung reason bakit siya umamin. BJ, hindi mo alam yun? No? Basta sa'yo, pag umamin, convicted na kagad. May kasalanan na kagad. Ganun kababaw ka mag-isip? Ganun kayo kababaw dyan ang mga kasama mo mag-isip? Dahil sa umamin convicted kagad. Wala kang fair trial, BJ. No? Ipakausap nyo sa akin si Dave. No? Kahit na phone lang yan. Pakikita ako sa iyo kung paano maging balanse. No? O, eto na. Okay, masyado na mabigyan natin ng exposure si BJ. Eto yung kabuuan ng kwento niyan. No? Yung part na hindi pinarinig ni BJ. Nandirito yon. Mag-focus na po tayo dito sa official statement. So, eto, yun nga daw, yung nagsabi ka ng, tao dito, masakit na salita na sinabi niya sa akin, ampung ka lang, dyan po lalong dumurong ng pagkatawad puso ko. Anong naalala mo dito, Tatay Ram? Hindi ko siguro masasabi yan kahit sobrang galit. Pero naalala ko, yun nga kaya ayaw ko sanang bigyan ko na lang ng konting yung mga context. Siguro sa sa gigil. Parang nasabi ko kay Kuya nga dahil sa alam mo yung tatay yung sana nga mahirap So yun, Hindi mo naman kasi gagawin yan ng alandali. Basta na naman nakita mo, sasampalin mo. So yun nga, gabi-gabi Kasi daw. sasampalin mo ba yan kung hindi mo anak? Kung ibang tao? Kaya mo lang naman siya ganun. Kasi tinuturuan mo na mali yung ginawa niya, di ba? Kasi tinuturing mo siya talaga siyang anak. Kung hindi mo lang talaga siya tinuturing na naampun mo lang talaga siya, paano po siya tuturuan ng magandang asal? Kuya, alam mo yung iyak ko ngayon. Kung paano ko iniyakan yung unang problema natin. Pangatlong beses na to. Yang parte na yan, no? Yan yung parteng hindi mo sinaalang-alang, BJ. No? Yung pananakit na nagawa ni Ramil, no? Yung pagsasalita, yung pag-amba, yung pamamalo, yung sinturon na yan. Ganun katagal pinasensyahan
ni Ramil, no? Si Dave. Yung pag-iyak niya at yung mga una pang nangyari sa kanila. 3 times na, 3 beses. Pangatlo na yan. So nasagad na si Ramil. Yan ang hindi mo tinitignan ng pansin eh. No? Yan yung hindi mo tinitignan ng pansin, BJ. Ang nasa iyo lang, umamin si Ramil. Pero bakit siya umamin? Umamin si Ramil na pinalo si Dave. Pero bakit pinalo? Hindi mo sinasabi yun. No? Hindi porkik sinaktan, pinalo, hindi pagmamaltrato na yun, BJ. Ang babaw mo talaga, Brad. Yung comprehension mo, Brad, palalim-lalimin mo naman para naman maging worth it yung pagbabayad. Para naman yung compensation na binibigay sa'yo masulit. No? Porke pinalo, maltreatment na kagad. No? Porke inamin na pinalo, kasalanan na kagad ni Ramil. At wag mong sasabihin, BJ, na hindi nila tunay na anak yan, na hindi sila ang tunay na magulang yan. Dahil ano ba ginagawa ng tunay na magulang? Di ba? Alam mo yung nangyari sa Divisoria, yung pinakasimula? Alam mo ba kung paano? Alam mo ba yung kwento? Oh my God, BJ, kung nagagawa man ni Ramil yan, oo, hindi siya tunay na magulang. Totoo yun. Ginampanan ba ng magulang yung dapat niyang gampanan sa anak niya? Hindi mo makuha yung konsepto ng pagmamahal ng ganyan, yung nasasaktan. No? Hindi ko alam, wala kasi nga, you're not for the clarity of the issue. No? You're more on kung ano yung magigain mo. Aminin mo yan, Brad. Aminin mo yan. Tinutwist mo ng tinutwist yung napakasimple na paliwanag para umayon sa inyo. Katulad niyan, pinagdiinan mo na umamin si Ramil. Pero itong portion na to, pinarinig mo ba? Sinabi mo ba? Narinig ba ng mga viewers yan? Huwag mong sabihin na walang karapatan si Ramil, nasaktan siya dahil hindi niya tunay na anak. Hindi porke sinaktan, no? Hindi na mahal or wala nang pagpapahalaga. Na kay Ramil yan nakatira. Responsibilidad ni Ramil yan. Alam mo ba yun, Brad? Alam mo ba yung ibig sabihin ng responsibility? Alam mo ba yun? Na anything happen to him, sino ang hahanapan? Sino ang mananagot, aber? At ikaw mismo, Dave, alam mong hindi hahantong sa pananakit ang tatay-tatayan mo kung hindi ka pasaway, kung hindi matigas ang ulo mo. No? Bakit tumigas ang ulo mo? Kasi may mga taong alam mong kukup-kup sa'yo pag lumayas ka sa manalastas. Di ba? Alam niyo, tingin ko, yung binilhan siya ng motor, no? Prior to that, may niluluto na tong mga nakapaligid kay Dave. Tingin ko lang. No, tingin ko lang. Matagal na pinagplanuhan ito. Tapos Dave, nag-o-open ka, nag-uusap kayo, no, ni Tech June. May mga instance na nag-uusap talaga kayo ng masinsinan. Bakit hindi mo sinabi kay Tech June yung mga nararamdaman mo kay Ramil? Na ikaw mismo alam mo, no, kung gaano ka equal, no, si Tech June. Siya nga ang sumbungan ninyo, di ba?
Bakit hindi mo nakuhang magsumbong kay Tech Jun? Bakit hindi mo sinabi? Di ba? Kung talagang ang purpose mo magkaayos kayo ng tatay mo at maintindihan ka ng tatay mo, bakit hindi ka nagsasabi kay Tech Jun? Ilan pa lang yung video na natignan ko uli, napanood ko. Hindi nagkukulang ng pangaral sa inyo si Tech Jun. Pero bakit hindi mo nagawang magsabi sa kanya? Dito sa video na to, nabanggit din ni Tech Jun kung paano niya kinukwento yung sarili niyang karanasan. No? Para ipamukha sa iyo na yung pinagdaanan mo, pinagdaanan din niya. So, pwede kang magsabi sa kanya. Pero bakit hindi mo ginawa? Because meron kang gusto, no, na salungat sa gusto ng tatay mo na ayaw mong gawin. Di ba? Na ipipilit mo yung gusto mo. So, you're just making your stories para mapaniwala yung mga katulad ni Dave, ni Daisy, ng mga taong nakapaligid sa'yo. No? Pero yung maayos kayo, magkaintindihan kayo ng tatay mo, wala na sa'yo yun. Dahil para sa'yo, mali yung ginagawa na. At may tao na, no, na napaikot mo. Kaya hindi ka na nagdalawang isip nung lumayas ka. Okay, BJ, laliman mo iho. No? yung mga paliwanag. Huwag kang mag-concentrate sa pag-amin. Umamin na nga eh. Okay, umamin na. Ang alamin mo bakit umamin. Para yung mga accusation ninyo, allegation ninyo kay Tekram ay magkaroon ng credible na result. No? Hindi ka magtatapos at na umamin lang. No? Suspect pa rin kung ika nga. Dahil hindi nyo pa napatutunayan kung bakit nasaktan, bakit pinalo, bakit kinuha yung pera. No? So, until now, suspect nyo pa lang si Tekram kahit siya ay umamin. Gets nyo? Kayong lahat dyan, no? Monte Alto, Daisy, BJ, Francis. Nagets nyo yung sinasabi ko? Ngayon, kung hindi pa, pwede nyo akong tawagan. I'm open, no? For any conversation sa inyo, kahit sa mga channel pa ninyo gawin, wala akong problema. Okay? So, BJ, wag mong ipahalata, no, na for the revenue ka, no? Wag ka magpahalata for revenue ka. At kayo naman na mga galit na galit or inis na inis kay BJ, nakukuha niya yung inis ninyo. Kaya patuloy kayo sa kanya kasi gusto niyong bumawi. I understand yung mga ganong saloobin ninyo, no? Pero yun yung gustong mangyari ni BJ na binibigay naman ninyo. Okay? So, masyadong mahaba na tong video na to, no? Baka hindi nyo na panoorin, no? Pasensya na po, no? Sa mga makakapanood nito, medyo may kahabaan ito dahil gusto ko talagang bigyan ng diin itong mga paliwanag ni BJ na walang kakwenta-kwenta, no? Para maipamukha sa kanya na yung kanyang ginagawang reaction ay napakababaw, no? Na kahit elementary kaya paliwanag. Laliman mo, Brad. Huwag ka mag-focus sa pag-aamin ni Tekram kasi nga umamin na siya. Nang alamin mo bakit umamin. Ano? At kung ano yung reason ng pag-aamin niya. Ganon yun, Brad, kung gusto mo talagang maintindihan ka, no? At maniwala kami sa iyo. Okay? So hanggang dito na lamang po. Matuto pong mag-fact check para hindi kayo mapagsabihang fake news. So maraming salamat.